Sa lungsod ng Maynila, inaakala ng lahat na naroon na ang maraming oportunidad. Ngunit sa kabila ng nanniningning ng lungsod, kailan nga ba naging patas ang buhay para sa lahat? Bata pa lamang si Adelina ay natutunan na niya ang mundo ay hindi laging makatarungan. Lumaki siya sa isang maralitang pamilya. Isang pamilyang pilit na bumabangon sa kabila ng panguhusga ng lipunan. Sa eskwelahan ay madalas siyang tuksuhin dahil sa kanyang lumang uniforme at sirang tsinelas. Sa palengke, kita niya kung paano minamaliit ng iba ang kanyang ina na nagtitinda ng gulay sa bangketa. Kahit anong pagsisikap nila mag-ina, ay tila lagi silang kinakain ng kahirapan. Wala kang mararating sa buhay, Adelina. Hanggang dito lang kayo. Madalas na marinig niya mula sa mga kapitbahay nilang walang ginawa kundi manghusga. Anong nangyayari sa iyo, Adelina? Ayos ka lang ba? Tanong ng inang si Aling Maris. Nabalik si Adelina sa kanyang ulirat na maramdaman niya ang pagtaktik ng kanyang ina sa balikat. Ayos lang po ako, Nay. Sambit niya. Kasalukuyang nakaupo si Adelina kasama ang kanyang ina habang nagtitinda sila sa palengke. Ang lalim ng iniisip mo, ani nito. Wala po to, Nay. Tanggi niya dito. Sige na anak, tulungan mo na akong ayusin ang mga paninda. Malambing na sabi ng matanda. Tumango si Adelina at nagsimulang ilagay ng maayos ang mga gulay sa pesa. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maalis sa isipan ang panguhusga ng mga tao sa kanila. Lagi niyang iniisip kung hanggang kailan sila ganito. Kung may paraan pa ba para makaahon sila sa hirap. Iha, makakabili ba ako ng kahit konting gulay? Kahit anong abot ng barya ko? Mahinang sabi ng matanda. Napatingin si Adelina sa kawawang matanda. Kitang-kita niya rito ang paghihirap. Hindi nagdalawang isip si Aling Maris. Kinuha niya ang ilang piraso ng gulay at inabot ito sa matanda. Wala nang bayad, Nay. Kayo na pong bahala. Wika ni Aling Maris. Napaluha ang matanda. Salamat, Kinang. Salamat. Nay, bakit yun naman po binigay ng libre? Wala pa po tayong benta. Wika ni Adelina sa ina. Ngumiti si Aling Maris at hinaplos ang kamay ng anak. Anak, hindi naman natin laging susukatin sa perang kabutihan. Mas mahalaga ang tumulong kapag kaya natin, lalo na sa mga mas nangangailangan. Asus, Maris! Walang mapapalayang kabutihang loob mo. Tura ni Aling Kara, kapitbahay nilang nagtitinda ng mga isda. Napatingin si Adelina kay Aling Kara, ang kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging matalim ang dila. May halong pangungutya ang tingin nito sa kanilang mag-ina. Hindi mo matutustusan ang buhay niyo mag-ina sa pamimigay na paninda, Maris. Sa hirap ng buhay ngayon, dapat inuuna mo ang sarili mo. Dugtong pa nito habang abala sa pagbebenta ng kanyang isda. Ngunit sa halip na patulan, isang mahinahong ngiti lamang ang isinagot ni Aling Maris. Alam mo, Clara, mas mahirap yatang mabuhay nang walang malasakit sa iba. Lumipas ang maraming taon at sa kabila ng kahirapan ay nagsumikap si Adelina. Nag-aral siya habang patuloy na tumutulong sa pagtitinda. Ngunit kahit anong pagsisikap niya ay tila hindi pa ni sapat ang kita nila upang mabago ang kanilang buhay. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng ilaw ng poste, ay pinag-iisipan ni Adelina kung paano sila makakaahon. Narinig niya ang usapan ng dalawang ale sa palengke. Ang anak ni Clara na si Fatima ay nakapag-abroad na. Ang laki na raw na pinapadala sa pamilya niya. Naku, oo, sabi nga ni Clara ay malapit na raw sila makabili ng bahay. Tumayo si Adelina sa pagkakaupo at umuwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina na nag-aayos sa mga panindang gulay. Nay, mahina niyang simula. Napatingin si Aling Maris sa kanya. Kita ang pag-aalala sa mga mata nito.
Bakit anak? May iniisip ka na naman? Huminga ng malalim si Adelina. Gusto ko pong subukan mag-abroad, Nay. Para sa atin. Para sa mas magandang kinabukasan. Napakurap-kurap si Aling Maris. Tila hindi agad makapaniwala sa narinig. Anak, napakahirap ng buhay sa ibang bansa. Hindi biro ang malayo sa pamilya. Sigurado ka ba? Tumango si Adelina kahit pa may kaba sa kanyang dibdib. Sigurado po ako, Nay. Hindi ko gustong habang buhay tayong ganito. Ayokong nakikita kayo napapagod araw-araw. Ngunit wala pa rin sapat na kita. Gusto kong mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Napabuntong hininga si Aling Maris at sa loob ng ilang sandali ay nanatili itong tahimik. Alam niyang hindi niya maaaring hadlangan ang pangarap ng anak. Ngunit bilang isang ina ay hindi rin niya maiwasang mangamba. Kung yun ang gusto mo, anak, hindi kita pipigilan. Mahina nitong sabi. Pero pangako mo sa akin na mag-iingat ka at kahit anong mangyari ay huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Niyakap ni Adelina ang kanyang ina habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Pangako, Nay, para sa atin ito. At noong gabing yun ay sinimulan na ni Adelina ang proseso ng kanyang pag-alis. Naghanap siya ng paraan upang makapag-abroad. Nag-ipon ng mga kailangan dokumento at tiniis ang matagal na paghihintay. Mag-a-abroad ka rin ba, Adelina? Natatawang tanong ni Aling Clara habang abala ito sa pagtitinda ng isda. Narinig ito ng ibang tindera sa palengke at agad silang nakiusyoso. Naku, baka hindi kayanin ni Adelina ang buhay abroad. Ang yayaman ng mga amo doon. Baka hindi siya makasabay. Wika ng isa. Oo nga, baka sa unang buwan pa lang, umuwi na rin yan. Ang dami na sumubok pero hindi naman lahat naging matagumpay. Dagdag pa ng isa pang ale. Naramdaman ni Adelina ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi ito ang unang beses na nakarinig siya ng panguhusga, pero ngayon ay may masakit. Ngunit bago pa siya makasagot ay sumingit ang kanyang inang si Maris. Bakit hindi natin hayaan ang bata na mangarap? Tanong nito, may bahid ng diin sa tinig. Lahat tayo ay may karapatang subukan. Ang mahalaga ay ang pagsisikap. Napatahimik ang mga tindera. Alam nilang hindi basta sumusuko si Aling Maris sa anumang hamon ng buhay. Tumayo ng tuwid sa Adelina at nilingon ang mga ito. Totoo po, mahirap ang buhay abroad. Pero kung may tiyaga at pananalig, alam kong kaya ko. Sa kabila ng panguhusga ng iba ay hindi natinag si Adelina hanggang sa dumating ang araw ng kanyang paglisan. Dala ang pangarap na balang araw ay makakabalik siya sa piling ng kanyang ina, hindi bilang isang mahirap na tindera kundi isang matagumpay na anak. Nay, aalis na po ako. Tumutulo ang luhang paalam ni Adelina sa ina. Mag-iingat ka, anak. Tawagan mo ako at huwag kang magpapagutom. Mahigpit nitong niyakap si Adelina at hindi na rin napigilan ang sariling umiyak. Opo, Nay. Makakaasa po kayo sa akin, sagot ni Adelina. Pagdating ni Adelina sa bansang pinagtrabahuhan niya, ay agad niyang naramdaman ang bigat ng bagong mundo. Malayo sa pamilya, sa pamilyar na amoy ng palengke at sa kalingan ng kanyang ina. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang realidad ng pagiging isang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Middle East. Ang akala niyang bago simula ay naging bangungot pala kay Adelina. Walang pahinga rito. Dapat lagi kang gising bago kami magising. At matutulog ka lang kapag natapos mo na ang lahat ng gawain. Matalim na sabi ng among babae. Si Madam Hala habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Mula umaga hanggang gabi ay walang tigil ang trabaho ni Adelina. Kailangan niyang linisin ang buong bahay, labhan ang mga damit ng pamilya at ihanda ang pagkain nila. Ngunit kahit isang subo ng masarap na pagkain
ay hindi niya natitikman. Kainin mo yung mga tira. Dapat nga magpasalamat ka pa at may kinakain ka. Sabi ng anak ng amo niya si Ayesha, sabay tapon ng tinapay sa sahig. Nanginginig man sa gutom at pagod ay pinulot ito ni Adelina. Wala siyang ibang magagawa kundi lunukin ang kanyang dignidad. Alang-alang sa ina niyang naghihintay sa Pilipinas. Lumipas ang ilang buwan at lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Hindi lang siya pinagkakaita ng maayos sa pagkain at pahinga, kundi pati ang kanyang kalayaan. Bawal ka lumabas ng bahay nang walang pahintulot at wala kang karapatang gumamit ng cellphone maliban kung tatawag ka sa amin. Mariing sabi ng kanyang among lalaki, si Sir Khaled sabay agaw sa kanyang cellphone. Halos araw-araw siyang nakakatanggap ng sigaw, pangaalipusta at pinsan pa nga ay pananakit. Sa unang beses na sinampal siya ni Madam Hala dahil sa hindi pantay na pagkakaplansya ng damit ay gusto niyang tumakbo palabas pero alam niyang wala siyang pupuntahan. Walang makikinig sa iyo rito, Pilipina. Kami ang may-ari ng buhay mo ngayon. Niluha na lang ni Adelina ang lahat. Sa bawat gabing inaabot siya ng madaling araw sa kakatrabaho ay iniisip niya ang kanyang ina. Nay, gusto ko na pong umuwi. Mahina niyang bulong habang yakap ang sarili sa malamig na sahig ng silid alipin. Hanggang isang araw, napuno na siya. Hindi na niya kinaya ang pangaapi, ang gutom at ang takot. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kapwa OFW na nakilala niya sa pamilihang malapit sa bahay ng amo. Adelina, kailangan mo tumakas. Hindi ka na nila ituturing na tao riyan, sabi ni Lorna, isang Pilipinang nagtatrabaho sa katabing bahay. Doon siya nagkaroon ng pag-asa. Isang gabi, habang tulog ang kanyang mga amo, ay dahan-dahan niyang kinuha ang naipon niyang barya mula sa kanyang maliit na bag. Bit-bit lang ang isang lumang jacket at isang papel kung saan nakasulat ang address ng embahada ay mabilis siyang tumakas. Habang tumatakbo siya sa madilim na lansangan ay hindi niya alintana ang pangamba. Ang tanging laman ng isip niya ay ang pangako binitawan niya noon sa kanyang ina. Makakaahon tayo, Nay. Magiging maayos ang lahat. Nang makarating si Adelina sa embahada ay halos hindi siya makapagsalita sa takot at pagod. Punit-punit ang kanyang damit, namamaga ang mga mata sa kakaiyak at nanginginig ang katawan sa gutom. Tulong po, mahina niya sabi sa Pilipino staff na nakasalubong niya. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Agad siyang inalalayan ng isang babaeng may suot na ID ng Philippine Embassy. Sa embahada ay doon niya unang naranasan ang tunay na malasakit sa mahabang panahon. Pinakain siya, binigyan ng malinis na damit at tinulungan siya makapagsampa ng reklamo laban sa kanyang mga amo. Huwag kang mag-alala, Adelina. Hindi ka nababalik sa kanila. Habang hinihintay ang proseso ng kanyang pagpapauwi, tumulong siya sa embahada bilang tagapag-alaga ng ibang mga OFW na katulad niyang nakatakas mula sa malulupit na amo. Doon niya napagtantong hindi siya nag-iisa. Maraming Pilipina ang dumaan sa mas matinding hirap at mas maswerte pa siyang nakatakas. Matapos ang ilang buwan ay nakauwi din siya sa Pilipinas. Pagbalik na Adelina sa Pilipinas ay hindi niya mapigilang maluha nang makita muli ang pamilyar na tanawin ng palengke. Adelina! Napaluhod si Aling Maris ang makita ang anak na bumaba mula sa jeep. Agad niya itong niyakap na mahigpit para bang ayaw na niya itong pakawalan muli. Nay! Tumulo ang luha ni Adelina habang mahigpit na yumakap sa ina. Nandito na po ako. Ramdam niya ang pangangatog ng katawan ng kanyang ina sa pagitan ng kanilang yakapan. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib sa yakap na iyon. Napansin nilang may mga nagmamasid sa paligid, ang mga tindera, mga dating kakilala, pati na rin si Ating Clara na palagi may masasabi sa buhay nila. Nakabalik ka rin pala, Adelina.
May halong panguuyam ang tinig ni Aling Clara. Sabi ko na nga ba, at hindi mo kakayanin sa abroad? Marami na akong kilalang umalis, pero bumalik ding luwaan. Narinig niya ang bulungan ng iba. Sayang, akala ko pa naman yayaman na siya. Baka wala siyang naipon kaya bumalik. Nanginginig ang kamao ni Adelina, pero bago pa siya makasagot ay si Aling Maris na nagsalita. Anak ko ang nagsakripisyo. Hindi kailangan ng yaman para masabing matagumpay ang isang tao. May determinasyon sa tinig ng kanyang ina. Tumango si Adelina, tsaka hinarap ang mga mapanghusga. Tama po si nanay. Oo, hindi madali ang naging buhay ko sa ibang bansa. Maraming gabi akong umiiyak. Maraming beses akong nagutom at maraming beses akong pinagdudahan ng sarili ko. Pero bumalik ako, hindi bilang talunan, kundi bilang isang taong may natutunan. Napayuko ang ilan sa mga nakikinig. Ang iba naman ay tila napaisip sa kanyang mga sinabi. Hindi na nagpatuloy sa Adelina sa pakikipagtalo. Imbes, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at ngumiti. Nay, tara na po. Marami pa tayong gulay na ibebenta. Sa kabila ng mga mapanuring tingin at bulungan sa palengke, ay buong tapang na humarap si Adelina sa buhay na minsan na niyang tinalikuran. Tinulungan niya ang kanyang ina sa pag-aayos ng paninda. Para bang wala siyang ilang taong nawala sa lugar ni ito. Anak, sigurado ka bang gusto mo pa ring manatili rito? May pag-aalalang tanong ni Aling Maris habang inaayos ang mga talbos ng kamote sa harapan nila. Ngumiti si Adelina. Opo, Nay. Alam ko pong mahirap pa rin ang buhay dito, pero hindi ko na kailangan pang lumayo para lang mabago ang kapalaran natin. May paraan para umasenso tayo na hindi na natin kailangan mawalay sa isa't isa. Napansin niyang tahimik na nakikinig ang ilang tindera sa paligid. Marahil ay nagtataka sa sinasabi niya. Kaya mo bang kumita ng malaki dito sa palengke? May paghalong pag-aalinlangan ang tanong ni Aling Clara. Iba pa rin ang kita sa abroad, iha. Ngunit sa halip na paghinaan ng loob, ngumiti lang si Adelina. Alam ko po yun, Aling Clara. Pero hindi lang naman sa ibang bansa matatagpuan ng tagumpay. Natutunan ko po yun habang nasa embahada ako. Maraming Pilipino ang napapahamak sa ibang bansa dahil lang sa pangarap na umasenso. May iba namang pinapalad pero marami rin ang nagdurusa. Natahimik ang karamihan, tila tinamaan sa sinabi ni Adelina. Ang mahalaga po ay natutunan kong hindi lang pisikal na sakripisyong kailangan para magtagumpay. Kailangan din na diskarte at ngayon ay gagamitin ko ang natutunan ko sa ibang bansa para mapalago ang negosyo namin ni nanay dito sa palengke. Nagtaas ang kilay sa Aling Clara. Negosyo? Gulay lang naman ang tinda niyo. Napangiti si Adelina. Ngayon lang po, pero simula bukas ay magdadagdag kami ng bagong produkto. Mga pre-pack na gulay para sa mga busy na nanay. Ready to cook na ingredients para sa nilaga, sinigang at iba pa. At hindi lang yon, gagamitin ko rin ang social media para mas marami kaming maabot na suki. Nagbulungan ng ilang tindera. Hala, totoo kaya yun? Aba, mukhang may plano talaga itong si Adelina. Maging si Aling Maris ay nagulat sa sinabi ng anak. Anak, kaya mo ba yun? Tumango sa Adelina. Opo, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Ako ang bahala. Basta may sipag at tiyaga ay sigurado akong kaya nating baguhin ang buhay natin na hindi kailangan mangibang bansa ulit. Sa unang pagkakataon, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay muling naramdaman ni Adelina ang pag-asa hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa kanyang ina. Ilang buwan ang lumipas, mula sa isang simpleng tindahan ng gulay sa palengke ay unti-unting lumago ang negosyo ni na Adelina at Aling Maris. Ang dating pangungutya ng ilan ay napalitan ng paghanga na makita nilang totoo nga ang sinabi ni Adelina.
Napadali ng pre-pack na gulay at ready-to-cook ingredients ang buhay ng maraming mamimili. Dahil sa paggamit ng social media ay mas maraming tao ang nakarinig tungkol sa kanilang negosyo. Nagsimula silang makakuha ng mga order mula sa mga taong hindi na pumupunta sa palengke, kundi dire-diretso umu-order sa kanila online. Sa tulong ng ilang kapitbahay na tinuruan ni Adelina, ay nagkaroon din sila ng delivery service gamit ang bisikleta. Grabe Adelina! Dati, kawawa ka raw. Ngayon ay may pa-deliver service ka na. Natatawang sabi ni Aling Clara na ngayon isa na ring suki ng kanilang tindahan. Ngumiti si Adelina. Lahat naman po tayo pwedeng umasenso. Basta may tiyaga at tamang diskarte. Napangiti si Aling Maris habang pinagmamastan ng anak. Dati, siya ang lagi nagpapayo kay Adelina. Ngayon ay siya naman ang natututo mula rito. Makalipas sa ilang taon ay lumago ng husto ang negosyong sinimula ni na Adelina at Aling Maris. Mula sa isang maliit na pwesto sa palengke ay nagkaroon sila ng sariling tindahan sa isang mas maayos at malinis sa lokasyon. Ang dati nilang simpleng paninang gulay ay nanagdaga ng iba't ibang produkto, mga organic na gulay, ready-to-cook meals at mga homemade delicacies na kinagaliwan ng maraming mamimili. Anak, hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Maluha-luhang sabi ni Aling Maris habang pinagmamastan ang bagong bukas silang tindahan. Hinawakan ni Adelina ang kamay ng kanyang ina. Sabi ko naman po sa inyo, Nay, hindi natin kailangan mag-ibang bansa para lang umasenso. Ang sipag at tiyaga, saan man tayo naroroon, ay magdadala sa atin sa tagumpay. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo pang lumalawak ang kanilang negosyo. Hindi lang nila natulungan ang kanilang sarili, kundi pati na rin ng ibang kababaihang dating tulad ni Adelina, mga dating OFW na gustong magsimula muli sa Pilipinas. Sa kanilang tindahan, nagbigay si Adelina ng trabaho sa ilang mga OFW na umuwi na mula sa ibang bansa. Ngunit hirap makahanap ng hanap buhay. Tinuruan niya sila kung paano palaguin ang maliit na negosyo at gamitin ang social media para maabot ang mas maraming mamimili. Maraming salamat Adelina. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi namin malalaman na may ganitong oportunidad dito sa Pilipinas. Ngumiti si Adelina. Dati ako rin ay nawalan ng pag-asa. Pero natutunan ko na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman kundi sa kakayahang bumangon at tumulong sa iba. Habang nakaupo sila ni Aling Maris sa harap ng kanilang tindahan isang gabi, tinanaw nila ang malayong ilaw ng palengke, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nay, natupad na ang pangarap natin. Oo anak, at alam kong mas marami pang darating. Tuluyan na pagtanto ni Adelina na ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pag-alis at paghahanap ng magandang kapalaran sa ibang bansa. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahan bumangon, magsimula muli at gawing inspirasyon ang sarili para sa iba. Ito ay aral sa atin na hindi dapat husgahan ng isang tao batay sa kanyang estado sa buhay. Tulad ni Adelina, maraming dumaan sa pamamaliit at pang-aapi dahil sa kahirapan, ngunit hindi ito dapat maging hadlang sa pag-abot ng pangarap. Sa halip na hadlangan ng isang tao sa kanyang pagsisikap, mas mainam na suportahan at bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahan. Ang buhay ay hindi pantay para sa lahat, ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pananalig sa sarili, ay maaaring malampasan ang anumang pagsubok. Isa ring mahalagang aral ang pagiging makatao sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Ang hindi makatarungang pagtrato kay Adelina sa ibang bansa ay isang malupit na realidad na dinaranas sa maraming OFW. Hindi dapat abusuhin o maliitin ang mga taong nagsusumikap para sa kanilang pamilya. Sa huli, ipinakita ng kwento ni Adelina na anuman ang hirap na pagdaanan ay may pag-asa pa rin bumangon
at makamit ang isang mas magandang kinabukasan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!